Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual ng kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, killing to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on. Nine, good morning Lakay! Good morning, Sister At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Eksakto en punto. 6:04. Balitang
katotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Miyerkules, July 29. Uy, birthday pala ni Senator Dante Marcoleta ngayon, paring Ray. Happy birthday sa ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas naghahanda para sa kauna-unahang rocket test launch sa susunod na taon. Pinay tennis sensation Alex Ayala panalo sa China sa Mubadala DC Open sa Amerika. Mahigit 600 pisong o 600 milyong pisong confidential funds ni VP Sara sa ilalim sa masusing pagsusuri sa pagpapatuloy ngayon ng impeachment trial. Mga empleyado at opisyal ng DILG binalaan laban sa solicitation. Steel plant sa Pampanga nasangkot sa paggawa ng substandard na building materials ni Raid. 4 arestado. At guro sa Davao de Oro binugbog ng 2 estudyante matapos sitahin sa pagsusuot ng hikaw. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita. Uy, lumakas na naman yung ulan ah. Magandang balita po para sa larangan ng agham at teknolohiya sa bansa. Nakatakda ng magsagawa ng rocket launch ang Pilipinas sa Cagayan sa pakikipagtulungan ng isang South Korean company, aerospace company. Isa pong malaking hakbang para sa Philippine Space Program. Ang rocket test launch ay gagawin sa Cagayan at bahagi ng layunin ng pamahalaan na makapasok ang Pilipinas sa industriya ng space technology at aerospace. Ito ang unang pagkakataon na maglulunsad ng rocket mula mismo sa Philippine soil. Ito po ay isang liquid fueled sounding rocket na kayang magdala ng locally developed payload na karaniwang ginagamit para sa scientific research at pagsubok sa mga teknolohiyang may kaugnayan sa kalawakan. Ayon sa Philippine Space Agency, napili ang Cagayan bilang launch site dahil sa magandang lokasyon nito na malapit sa equator at nakaharap sa Pacific Ocean na itinuturing na angkop at ligtas para sa rocket launches. Samantala, sa isa na namang ACS Good News. Matagumpay na nasungkit ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala ang kanyang debut win o unang panalo sa prestigyosong Mubadala DC Open sa Amerika. Natalo ni Ayala ang pambato ng China na si Zheng Qinwen sa score na 4-6, 6-4 at 6-1 sa third set. Ang tagumpay ni Alex kay 2024 Olympic gold medalist Zheng Qinwen ay nagpapatunay sa patuloy na pag-aangat ng level ng paglalaro ni Ayala sa pandaigdigang entablado. Dahil dito aabante si Ayala sa round of 16 sa Mubadala DC Open. Maraming napuyat dito, pari Ray, ano? Mga ako na ito natapos, mga mag-aalas 4 na ng madaling araw dito sa Pilipinas. Congratulations sa pinsan!
All set na ang House prosecution para sa pagtalakay sa mani-maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ni VP Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor Representative Joel Chua, nakahanda na ang mga dokumento, testigo at iba pang ebidensya na ihaharap nila sa impeachment court para sa pagpapatuloy ng paglilitis na sesentro naman sa Article 1. Inaasahang unang sasalang ng prosekusyon ng kanilang mga testigo na pawang dating branch managers ng Land Bank of the Philippines para magbigay ng testimonya sa pagproseso, dokumentasyon at withdrawal ng confidential funds na saklaw ng impeachment complaint. Ipinasabina rin ng impeachment court ang chief ng House Legislative Archives, Museum and Management Service na si Marivic Pareha para naman magpresenta ng official house records na may kaugnayan sa naturang reklamo. Iit ni Chua, deserve ng taong bayan ng transparency at pananagutan, kaya dapat lang na pairalin ng katotohanan at hindi politika sa buong proseso ng paglilitis. CS Balita. Alas 6:11 ang ating oras. May pabakekongan mga kabalen. Gising na ba kayo? Nakakapuyat talaga yung laban ni Alex, kumbachero. Puyat ka ba? Alas 4 na natapos Paulit-ulit. Pero congratulations sa ating pambato, Alex Ayala. Yan. Samantala nagbabala ang DILG laban sa kanilang mga opisyal at empleyado na nanghihingi o tumatanggap ng pera, regalo o anumang pabor mula sa publiko at mga tanggapan ng gobyerno. Kasunod nito ng mga natanggap na report ng ahensya hinggil sa ilang DILG personnel na umano'y nang susulisit sa mga pribadong individual, government agencies at LGUs. Ayon sa DILG, nakasaad sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na mahigpit na ipinagbabawal sa mga kawani ng gobyerno ang pagtanggap ng mga regalo, tip, pabuya, loans o anumang monetary value. Ang sino mang lalabag dito ay maharap sa administrative sanctions tulad ng pagsibak sa government service, pagkakulong ng hanggang 5 taon at multang aabot sa 5,000 piso. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang mga lalabag dito ay naharap sa parusang hanggang 10 taong pagkakabilanggo at habang buhay na diskwalifikasyon o humawak o tumakbo sa pampublikong